Shocking! Alam niyo ba na may mga teknolohiya ang sinaunang Pilipino na nauna pa sa Europa? Bago pa dumating ang mga Kastila, may advanced knowledge na ang ating mga ninuno sa agrikultura, boat building, metalwork, panulat at sining. Sa video na ito, ipapakita natin ang mga imbensyong nakakagulat na nauna sa ating bago pa sa Europa. It's time, Solid Archers! Welcome to Watchlight, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Bago pa dumating ang mga Kastila at iba pang mga Europeo, may mga teknolohiya na nauna pa sa Pilipinas bago pa lumaganap sa Europa. Mula sa advanced irrigation at agrikultura, paglikha ng barko at sasakyang pandagat, hanggang sa metal tools at sining. Maraming imbensyon ang nagpapakita ng katalinuhan at inobasyon ng ating mga ninuno. Simulan natin sa agrikultura. Ang Banawe Rice Terraces ay ginawa pa noong tinatayang 2,000 to 3,000 taon na ang nakalipas. Sa pamamagitan ng sistemang ito, napapanatili ang tubig at naiayos ang ani sa matatarik na bundok. Samantala sa Europa, maraming terrace farming systems ay lumitaw lamang noong Middle Ages, 1000 to 1300 AD. Ibig sabihin, nauna pa ang Pilipinas sa paggamit ng advanced farming techniques. Isa pang teknolohiya ang balangay, isang sinaunang barko ng Pilipino. Ginawa ito gamit ang plank and dowel construction, watertight at matibay sa karagatan. Ginamit ito ng ating mga ninuno sa kalakalan at paglalakbay sa Asya bago pa umusbong ang katulad na disenyo sa Europa. Ang balangay ay nagpatunay ng advanced maritime knowledge na hindi lang para sa transportasyon kundi para rin sa seguridad at exploration. Sa larangan ng metalworking, may mga bronze at iron tools na nadating bago pa ang 1000 AD. Ginamit ito sa araw-araw na buhay, defense at status symbol. Samantalang sa Europe, ang ilang katulad na tool designs ay lumitaw lamang sa mas huling panahon. Ang mga tools at armas na ito ay nagpapakita ng functional at advanced craftsmanship ng ating mga ninuno. Ang sining at arkitektura ay kabilang din sa teknolohiyang nauna sa atin. Halimbawa, ang torogan, bahay kubo at mga stone markers ay may functional design at engineering na advance para sa kanilang panahon. Samantalang sa Europe noon, karamihan sa mga structures ay simple o medieval lamang, kulang sa sophistication na nakita sa Pilipinas. Ngunit isa sa masasabi nating pwede nating maipagmalaki bilang mga Pilipino ay ang sistema ng pagsusulat ng ating mga ninuno. Sinasabing ang baybayin ay ginamit na sa Pilipinas bago pa dumating ang Espanyol at mas matanda pa kaysa sa ilang mga medieval na sistema ng pagsulat sa Europa. Nang dumating si Magellan sa mga isla ng Pilipinas noong 1521, akala nila na ang matatagpuan nila ay mga mabangis at hangal na mga tribo. Kahit paman sabihing isinulat ni Antonio Figapetta na illiterate ang nadatnang nilang tribo noong 1521, dahil siguro para sa kanya ang modernong alpabetikong kanyang alam ang siyang panuntunan. Ang nadatna nila ay isang sibilisasyong ibang-iba sa pagkakaalam nila. Isang sibilisasyon na bihasa sa pagsulat at pagbasa. Ang katawagang baybayin ay nagmula sa salitang baybay o to spell, at ang tawag sa pre-Hispanic Filipino script na ito ay unang nakita sa Bokabularyo de Lengua Tagala, ang isa sa kauna-unahang nailimbag na diksyonaryo ng wikang Pilipino. Kalaunan, tinawag din itong alibata base sa pagkakasunod-sunod ng Arabic alphabet na alif, ba, ta. Ang baybayin ay binubuo ng 3 vowels at 14 consonants. Ang 3 vowels ay a, i, e, at o, u. At ang mga consonants ay ito: ba, ka, da, ra, ga, ha, la, ma, na, nga, pa, sa, ta, wak, ya.
Ang kakayahang magbasa at sumulat ay marka ng anumang sibilisasyon at ayon sa mga naunang kwentong Espanyol, ang mga Tagalog at Visaya ay matagal nang nagsusulat ng baybayin. Ang pagsulat na ito ay kalat sa iba't ibang mga isla at ang pagkatuklas noong 1987 ng Laguna Copperplate Inscription ang nagsilbing katibayan na mayroon ngang unique na paraan ng pagsusulat ang ating mga ninuno mula pa noong taong 900 CE. Ito ang sitwasyon na dadatna ng mga Espanyol sa Pilipinas. Upang mas madaling makipag-communicate sa mga tribo, kailangang matutunan ng mga misyonaryong Espanyol ang pagsulat gamit ang baybayin. Ngunit karamihan sa mga literatura ng ating mga ninuno dati ay hindi nasusulat, kadalasan bukang bibig lamang. Ayon sa mga accounts ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1567, mayroon silang mga titik at letra, ngunit walang anumang uri ng libro o ancient writing na makikita o kung saan ito nagmula. Ang kanilang mga kaugalian at ritual ay napapanatili ng mga tradisyon ay ipinamamana mula sa ama patungo sa anak nito at wala itong mga records o tala. Siguro ay wala ngang mga libro o naitagong mga ancient writings ang mga sinaunang Pilipino. Pero nagsulat ang ating mga ninuno gamit ang mga iba't ibang material gaya ng dahon, balat ng kahoy at prutas at kadalasan sa mga kawayan. Ang kanilang sinaunang ballpen, matutulis na bato o isang piraso ng metal. Sa koleksyon ng mga manuscripts ni Charles R. Boxer na tinagurian ngayong Boxer Codex, may mga tala noong 1590 na naglalarawan sa panulat ng ating mga ninuno na magpahanggang sa ngayon ay ginagamit pa rin ng ilang mga tribo sa Mindoro at Palawan. Ang Boxer Codex ay isang late 16th century Spanish manuscript na nailimbag dito sa Pilipinas. Ang dokumentong ito ay naglalaman ng 75 colored illustrations ng mga tao, kultura at kagawian mula sa China, Java, Moluccas at Pilipinas. Ayon sa Boxer Codex, ang ating mga ninuno ay walang mga libro o mga dokumentong pinanghahawakan, ngunit nagsusulat sila ng mga letra, mga tula o mga lucky charms na isinasabit nila bilang kwintas o sa harap ng kanilang bahay bilang pantaboy sa masasamang espiritu. Sa panahon lamang ng mga Espanyol natutong magsulat o gumamit ng papel ang mga katutubo. May mga record na sila ng kanilang mga ari-arian, mga transaksyon at ayon kay Father Marcelo de Ribadeneira na noong 1601 ang mga sinaunang Filipinong Kristiyano ay may maliit na notebook kung saan doon nila isinusulat gamit ang sariling mga karakter at titik ang mga natutunan nila sa simbahan. Ang ibang mga dokumento sa wikang Espanyol ay pinipirmahan nila gamit ang baybayin letters at ilan sa mga dokumentong ito ay buhay pa rin sa mga archives ng Pilipinas, Mexico at Spain. Meron niyang 2 titulo ng lupa na nakasulat sa baybayin script na makikita sa University of Santo Tomas. At dahil nga sa kaalamang ito ng mga Pinoy sa kanilang panulat, ang mga lider sa relihiyon ay naglimbag ng mga libro na mayroong baybayin na script. Ang pinakauna dito ay ang Doktrina Kristiyana na mayroong translation sa Espanyol at Tagalog. Para sa mga modernong scholar, ang Doktrina Kristiyana ang sinasabing Rosetta Stone ng baybayin at 16th century Tagalog. Ang bawat section ng libro ay pinapakita sa 3 bahagi. Una sa wikang Espanyol, pangalawa ang Tagalog translation na nakasulat sa alpabetiko at panghuli ang Tagalog na nakasulat sa baybayin script. Ang doktrina ang pinakamagandang halimbawa ng mga unang baybayin at ang natatanging halimbawa mula sa 1500s. Ang pinakalayunin ng mga Espanyol dati sa paggamit ng baybayin ay upang mas madali nilang maituro ang relihiyong Katoliko sa mga Filipino at matuto rin ng lokal na lengguwahe ang mga pari at tagapamahala nang sa ganon mas madali ang pagkakaintindihan. Mabilis na lumaganap ang paggamit ng baybayin sa kapuluan noong 1500s, ngunit sa pagsapit ng 1600s, medyo nawala na ang sigla nito kahit pa man ginamit ito ng mga Espanyol sa pag-eebanghelyo. Sa malaking impluwensya ng mga Espanyol sa pananakop nito sa bansa sa loob ng 300 years, mas naging praktikal ng gamitin ang pagsulat gamit ang alpabetikong Kastila kaysa sa baybayin.
Ngunit ganun pa man, nagpatuloy pa rin ginagamit ang baybayin hanggang 18th century. Kaya naman karamihan sa mga tao ngayon na walang ideya sa kasaysayan ng Pilipinas, mapa-Filipino man o dayuhan, ay sadyang nagugulat kung malaman nilang meron pala talagang sariling sistema na pagsulat ang mga Pilipino. Ang nakapagtataka kung bakit wala man lang maraming ebidensya ng mga baybayin writings ay dahil hinala ng mga historians ay pinagsusunog ito at sinira ng mga paring Espanyol gaya ng ginawa sa Central America. Isa sa mga pruweba ang sinabi ng historian na si Dr. H. Oatley Beyer sa kanyang librong The Philippines Before Magellan, 1921. Na may isang paring Espanyol di umano sa Southern Luzon ang nagmamayabang na sumira ito ng mahigit 300 scrolls na nakasulat sa baybayin. Hanggang ngayon, wala pang nadiskubring mga artifacts na nakasulat sa scrolls. Isa pa sa sinasabing dahilan kaya walang naitagong ebidensya dahil siguradong nabulok ang mga naisulat sa mga dahon at kawayan sa paglipas ng panahon. Ngunit ang pinakasinasabing naging pangunahing rason bakit nawala ang paggamit ng baybayin ay dahil sa pagiging praktikal ng ating mga ninuno kaya't nawala ito sa uso. Dahil sa kakulangan ng representasyon sa mga titik ng baybayin. Kung ikukumpara sa mga bagong tunog mula sa wikang Espanyol, nagkakaroon ng kalituhan kung ano ang ibig sabihin ng mga salita sa parehong wika. Mas nakita rin ng ating mga ninuno na mas madaling matutunan ang bagong alpabetiko at kung marunong ka nito, mas madali ang pag-angat mo sa pamayanan tulad ng pagkakaroon ng maayos na trabaho bilang clerks, scribes at secretaries. Malaki nga ang naging parte ng mga mananakop na Espanyol sa pagkawala ng baybayin bilang natatanging tradisyon ng mga Pilipino. Hindi man lang ito nabigyan ng importansya kahit man lang magamit sa mga mahalagang pagtitipon gaya ng mga seremonya, mga markings sa mga itinatayong mga landmarks o kahit man lang pasinayaan bilang traditional art tulad ng calligraphy na ginagawa sa ibang karatig nating bansa sa Asia. Tila isinantabi ang napakahalagang kulturang ito, kahalili ng nais iudyok ng mga mananakop. Ngunit buti na lang at sa mga malalayong lugar ng bansa na hindi naabot ng pananakop ng Kastila at Amerika, nananatili ang tradisyon na ito ngunit na-develop sa iba't ibang estilo tulad na lamang ng mga tagbanwa ng Palawan at ang buhid at hanunuo ng Mindoro na ginagamit pa rin ang baybayin script na katulad sa ginamit noong nakalipas na 500 taon para sa kanilang komunikasyon at poetry. Sa paglipas ng mga panahon at sa bilis ng pagkalat ng impormasyon, mabilis din na nangyayari ang mga pagbabago. May mga bagay na parte ng ating kalinangan bilang Filipino ang nanganganib ngang mawala kung pababayaan natin itong mangyari, tulad ng baybayin. Kung hindi mamumulat ang lahat sa mahalagang parteng ito ng ating kultura, baka magising na lang tayo isang araw na tuluyan na itong maibabaot sa limot. Anong masasabi mo sa video nito, Solid Archers? I-comment mo lamang sa baba ay iyong sagot. Hanggang sa susunod, Solid Archers, it's time! Solid Archers, kung meron ka mang reaksyon sa videong ito, i-tweet gamit ang hashtag Archlight at hashtag Asintadong Kaalaman. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Archlight para maging updated ka sa marami pang videos. Kita-kits po muli sa mga susunod na video. Solid Archers, it's time!